Good morning, everyone. I'm Elamine Nolasco from the Compliance section. Alam naman natin lahat na pagdating sa expanded withholding tax, madalas tayong napapakamot ng ulo. Anong rate ba dapat? Paano ba ang tamang computation? So today, we'll clear the air. My goal for this particular topic is to make EWT simple and easy to understand para iwas penalty po tayo at laging compliant. Let's make this session productive for everyone. Ano nga ba ang Expanded Withholding Tax or EWT? So sa madaling salita po, ang Expanded Withholding Tax or EWT ay isang system kung saan ang bumibili ng serbisyo o produkto ay kailangang magdeduct o mag-withhold ng tax bago pa man niya bayaran ang seller. So instead na ibibigay mo ang buong bayad sa supplier, kukunin mo na yung tax portion at ikaw bilang buyer ang magbabayad noon diretso sa BIR. So kailangan nating tandaan na kung ikaw naman ang payer or ang withholding agent, it is your responsibility na mag-issue ng Form 2307 sa inyong mga suppliers or payees. Ito ang magsisilbing tax credit nila para hindi sila ma-overpay sa kanilang income tax. So, bakit po ba ito tinawag na expanded? So, tinawag po itong expanded kasi covers nito ang malawak na list ng mga transactions na madalas nating ginagawa sa business tulad ng professional fees, rentals, contractors, top withholding agents, and e-market remittances. So, sa professional fees po, sa mga individual professionals like consultants, 5% lang po ang ikakaltas natin if nag-submit po tayo ng sworn declaration ng income po nila ay hindi hihigit sa 3 million pesos. Kapag wala silang naibigay na sworn declaration, automatic 10% ang dapat nating i-withhold. Sa corporations naman po, it's 10% or 15% po, depende sa kanilang gross income threshold. Sa rentals po, ito naman po yung pinakamadaling tandaan. 5% fixed rate po ito, mapa-individual or corporate man ang landlord natin. Sa contractors naman po, para sa mga services like security, janitorial, or even printing services, 2% po ang standard rate natin. Then, ang next naman po natin is top withholding agents po. Ito po yung mga taxpayers, individual man or corporation na tinukoy ni BIR na may obligasyong mag-withhold ng tax sa halos lahat ng kanilang local purchases ng goods at services kahit hindi ito pasok sa regular EWT list tulad ng rentals or professional fees. So, sino nga po ba ang pasok sa criteria ng TWA? So, based po sa ating RR 31-2020, hindi lahat po ay TWA. Ang BIR po ang nag-identify po nito based sa gross sales or receipts. Karaniwan po ay yung mga umaabot sa 12 million pesos, pataas ang benta or gasto sa loob ng isang taon. Next po is through specific notification. Sila yung mga taxpayers na kasama sa listahang pinapublish ng BIR sa kanilang BIR website. So, sa BIR website po ito makikita. So, hindi po porket malaki ang ating company ay TWA na po kayo agad. Always check the BIR website list or wait for a notice. So, pero once po na nandun na po ang pangalan po ninyo or ang company po, required po kayo na mag-withhold na po. Kapag ang isang company ay TWA or TWA, kailangan nilang mag-withhold sa kanilang regular suppliers ng 1% EWT para sa pagbili ng goods and 2% EWT para sa pagbili ng services. Last naman po natin is e-marketplace remittances. Para sa mga gumagamit ng online platforms like Lazada, Shopee, etc., meron na tayong 1% withholding tax on half of gross remittances. Bali, lumalabas na 0.5% ang effective rate nito. Napaka-importante po nito, especially for those in the e-commerce space. So, dito naman po tayo dadako sa ating compliance and filing requirements. So, bakit nga po ba tayo nagpapakahirap mag-comply sa EWT? Simple lang po. Compliance is protection.
So, una, ayaw nating magbayad ng penalties. Sayang ang pera ng kumpanya sa 25% surcharge at interest kung pwede naman nating maiwasan sa tamang timing. Pangalawa, para maklaim natin ang ating mga gastos as deductible expenses. Isipin nyo, kung hindi tayo mag-withhold, parang itinapon din natin ang pagkakataong mapababa ang ating babayarang income tax. Ngayon, alam na natin kung gaano kahalaga ang maging compliant para iwas penalty. Dako naman po tayo sa how. So, paano ba natin ito sinisimulan buwan-buwan? So, ang unang step po natin sa ating monthly routine ay ang BIR Form 0619E o ang tinatawag po nating monthly remittance form. So, isipin nyo po ito bilang prepayment or advance notice kay BIR. Kung ang transaction natin ay nangyari ng January at February, itong form na po ito ang gagamitin natin para i-remit ang kinaltas nating tax. Hindi pa po ito yung final summary, kundi ito po yung paraan para masigurado po nating on time ang pagpasok ng pera sa kaban ng bayan. Ito po ay isang remittance form. Hindi pa po ito yung mismong tax return. So, who shall file? Or sino po ba ang dapat mag-file ng EWT? So, in simple terms, ang mga dapat pong mag-file ng 0619E na form ay ang mga tinatawag na withholding agents. Sila po yung mga bumibili ng serbisyo or produkto na obligadong kumuha ng tax bago ibigay ang bayad sa supplier. So, unahin po natin ang mga individuals na nasa business or practice ng professions. Ito po yung mga doktor, lawyers, accountants, or mga sole proprietors, online sellers, sari-sari store na may malaki ang volume, etc. na registered po dapat sa BIR as withholding agents. Next naman po is business entities na corporation man po or partnership. So, lahat po ng registered na corporation at partnerships ay automatic na withholding agents para sa mga transactions gaya ng rent, professional fees, at iba pa. Next naman po natin is top withholding agent. So, tulad po ng na-mention ko po kanina, sila po yung mga special group na in-identify po ni BIR na kailangan mag-withhold sa lahat ng suppliers nila ng 1% for goods and 2% for services. At ganun din po, yun pong e-marketplace operator. So, yung platforms like Shopee, Lazada, or TikTok po, TikTok Shop, as of 2024 to 2025 regulation. And government offices. So, lahat po ng ahensya ng gobyerno, NGAs, LGU, GOCCs, ay obligado din pong mag-withhold. So, ngayon po, baka po itanong po ninyo, Miss Ella, pati ba ako ay kailangan mag-file niyan? So, ayun po, ang rule po natin ay simple lang. Kung ikaw ay isang registered business, corporation, or partnership, or isang professional na may office or clinic, at ikaw ay nagbabayad ng rent, kumukuha ng services ng security agency, or nagbabayad ng consultants, yes, ikaw po ay isang withholding agent. So, tingnan ninyo ang inyong BIR Certificate of Registration or yung inyo pong Form 2303. Kapag ka po nakasulat doon sa ilalim ng tax types na may nakalagay po doon na withholding expanded or expanded withholding tax na tax type. Ibig sabihin po nun, inassign kayo ni BIR na maging collector po nila. Obligasyon po nating kaltasan ang ating mga suppliers at i-remit ito gamit ang forms 0619E and 1601EQ. Kahit pa po wala tayong transaction for a specific month, as long as nasa COR or nasa form 2303, po ninyo na kayo po ay may EWT, kailangan po nating mag-file ng no transaction or zero return para hindi tayo magkaroon ng open cases sa system ni BIR. Okay po? So, ngayon po, pag-usapan naman po natin
kung kailan at saan, paano ba tayo magfa-file and magre-remit ng ating Form 0619E. Una sa lahat po, kailangan po muna nating i-determine if tayo po ba ay required na gumamit ng ating Electronic Filing and Payment System or EFPS, or tayo po ay EBIR forms filer. So, para po sa mga EFPS filer, mga large taxpayers, top withholding agents, at mandated companies po, or yung mga nag-enroll po sa EFPS, kailangan po nating i-follow yung ating group schedule from Group A to E para po sa mga deadlines. If hindi naman po kayo EFPS filer, required po tayong mag-file through EBIR forms. So, kailangan lang po nating i-download yung latest version through BIR website under e-services tab. Makikita nyo po doon yung EBIR forms. I-click nyo lang po iyon, then may makikita kayong highlighted text na nakalagay ay click here. Once na i-click po ninyo yon, automatic magda-download po yung ating installer package. Then, lahat po ng forms ay doon nyo na po i-fill up and isasubmit online. Wala na po tayong manual na pag-fill up ng forms. Lahat po ay online and computerized na po. So, pagdating naman po sa ating payments, meron na po tayong File and Pay Anywhere rule under EOPT Act. So, pwede na po kayong magbayad sa kahit anong Authorized Agent Bank or AAB. Kahit po hindi ito sakop ng RDO po ninyo, wala na po itong wrong venue penalty. Next naman po ay pwede din po tayong magbayad sa ating online payment channels. Mas mabilis po if Maya or yung ating pong Land Bank Link Biz or yung Development Bank of the Philippines po, DPB, Paytax Online. So, ayun po. Kung dati po kailangan pang pumunta sa bangko, nasako po ng RDO po ninyo, ngayon po, you can file and pay anywhere. So, kahit nasa San Pablo and ang office po ninyo, pero nasa Quezon City kayo nung deadline, pwede po kayong magbayad sa anumang authorized agent bank doon. With regards po sa ating filing deadlines, if tayo po ay non-EFPS filers or tayo po ay sa EBIR forms po nagfa-file ng ating returns, ang deadline po natin is on or before the 10th day of the following month. If tayo naman po ay EFPS filer or enrolled po tayo sa EFPS, tayo po ay magbe-base sa grouping schedule po. So, yung grouping schedule po natin ay nakadepende po sa industry group ng inyong business. So, makikita po natin ito sa Revenue Regulation number 26-2002. So, nandun po yung list po ng business industries po, and then yun pong groupings and kung saang deadline po kayo papatak. So, reminder din po na kung halimbawa wala po tayong winidhold sa specific month, kailangan pa rin po nating mag-file po ng zero return or no payment return para hindi po tayo magkaroon ng open cases sa system po ni BIR. So, after po nating pag-usapan ang monthly remittance form na 0619E, dako naman po tayo sa ating grand finale ng bawat quarter. Ito po ang BIR form 1601EQ. So, kung ang atin pong form 0619E ay remittance lang, ang 1601EQ naman po ay ang quarterly return. So, dito po natin ipinapakita ang total summary ng lahat ng EWT na kinaltas natin for the past 3 months. So, pero take note po, sa form 1601EQ, kailangan po nating ibawas yung mga nauna na po nating binayaran gamit ang form 0619E nung first 2 months. So, bali ang babayaran na lang po natin dito ay yung para po sa 3rd month ng quarter. Plus any adjustments po kung may mga pagkakamali po sa previous months. Punta naman po tayo sa ating filing deadlines. So, ang ating pong form 1601EQ ay dapat pong bayaran at i-file at i-remit po no later than the last day of the month following the close of the quarter.
So, for the first quarter, ang coverage po natin is January to March. Ang deadline po natin is magfa-fall ng April 30. For the second quarter, ang coverage po natin ay April to June. Ang atin pong deadline ay July 31. For the third quarter naman po, ang coverage po natin ay July to September. Ang atin pong deadline ay October 31. For the fourth quarter po, ang atin pong coverage ay October to December. Deadline po natin is January 31 of the succeeding year. So, note po ulit sa ating EFPS filer, meron pa rin po kasi tayong specific na schedule pa rin po based sa ating industry grouping. So, ito pong sinabi ko po sa inyong deadlines or ito pong nasa screen po na table ay para po sa EBIR Forms Filer. Kung EFPS Form Filer po kayo, kailangan pa rin po nating mag-base dun po sa ating scheduling. Ngayon, dito na po tayo sa medyo techy na part. Pero wag po kayong mag-worry, madali lang naman po ito kapag sanay na po kayo. Ang atin pong Form 1601EQ ay kailangan may kasama po kasing QAP or Quarterly Alpha List of Payees. Bakit kailangan ito? So, kasi po ang ating Form 1601EQ, total amount lang po ang nakalagay. Sa QAP po, doon po natin isusumbong kay BIR kung sino-sino ba talaga yung mga binayaran natin, anong team nila, magkano ang binayad natin, at anong rate ang ginamit natin. So, ang QAP po kasi yung magsisilbing resibo ni BIR na talagang may pinagkaltasan tayong suppliers. So, para po makapag-file po tayo or makapag-submit tayo ng QAP or ng Quarterly Alpha List of Payees, kailangan po nating mag-download ng BIR Validation Module sa ating pong BIR website. Da-download po natin yung Alpha List Data Entry and Validation Module. Ito po yung software na gagamitin natin para i-encode po yung mga pangalan ng suppliers, TIN, ATC, at amounts. Sunod naman po ay yung encoding na and data entry. So, i-input nyo lang po doon ang bawat supplier na kinunan po ninyo ng EWT para sa buong quarter. Siguraduhin nyo lang po na tama po yung ATC na ma-encode po nila para hindi mag-error ang validation. If ever naman po na after nyo pong ma-validate ay magkaroon ng error, babasahin nyo lang po yung error log, baka po mali lang yung TIN or kulang lang po ang address. At kapag po successful na po, magge-generate na po ang system ng isang dot file. So, after po nito, kailangan nyo na pong i-file din ang inyong 1601EQ gamit ang EBIR Forms or EFPS. And antayin po natin ang ating BIR tax confirmation receipt sa ating email. And then, dadako naman na po tayo after po ng pag-file ng 1601EQ sa submission na po ng ating alpha list. So, isasend lang po natin yung ating na-generate na .file sa BIR email address sa esubmission@bir.gov.ph or sa atin pong email account ng District 55 para sa alpha list. Ito pong naka-flash sa screen na RDO055 WT alphalist@bir.gov.ph. So, ang tip ko po sa inyo, validate first. Huwag nyo lang pong basta isend ang file gamit ang BIR validation module para sigurado po kayong tatanggapin ng system ang format nyo. Kapag nakatanggap na po kayo ng email na validation successful, yun po yung proof po ninyo na kompleto na ang inyong filing. So, wag po ninyong kakalimutan na ang pagpa-file po ng ating 1601EQ nang walang QAP or yung ating quarterly alpha list of payees ay itinuturing po na invalid return. So, kung hindi po kayo nakapag-submit ng QAP, parang hindi na rin po kayo nag-file ng 1601EQ. Kaya baka magulat po kayo, may penalty pa rin po yun. Key features and adjustments. So, isa po sa important aspects ng Form 1601EQ ay ang ability po nito to handle over remittances. For tax credits po, if halimbawa nakapag-remit po kayo ng sobra para sa buwan ng January or February, gamit ang Form 0619E,
pwede nyo pong i-carry over yung labes sa ating Form 1601EQ. With regards naman po sa ATC selection, katulad ng nabanggit ko po kanina, lagi nyo pong i-ensure na tama po ang code po na naiilagay po natin. Yung pong list ng ATC, ito po yung nakikita naman po sa BIR website at sa mismong Form 1601EQ. So, pag fill up naman po nila, makikita nyo po doon yung list po, yung schedule and yung list ng ATC, kung saan po kung anong nararapat na code ang ilagay po ninyo based po sa industry. Ano po? Kasi po, kapag po nagkamali tayo ng encode ng code, ay pwede pong magkaroon ng reconciliation issue during BIR audit. Penalties for non-compliance. Siyempre po, almost lahat naman po ng forms po sa BIR na hindi po natin ma-submit within the given deadline ay automatic magkakaroon po ng penalties. So, failure to file the Form 1601EQ on time ay magre-result po sa penalties tulad ng surcharge, interest, and compromise penalty. So, meron tayong 25% na surcharge sa ating tax due or 50% for willful neglect or fraud. 12% interest per annum. Ito po ay based sa current 2026 rates unless otherwise i-update po ni BSP or ni BIR. And then, yung atin pong compromise penalty. So, fixed amount po based sa table po ng penalties ranging from 1,000 pesos to 50,000 pesos depending po sa ating tax amount. BIR Certificate 2307. Ang official name po nito ay Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. So, sa madaling salita po, ito po ang tax receipt na ibinibigay ng buyer or ng withholding agent sa seller or sa supplier. So, pinapatunayan po nito na kinaltasan mo sila ng tax at ibabayad mo po ito sa BIR para sa kanila. So, ang BIR Form 2307 po ang output na pinaka-importante sa mga suppliers ninyo. Kung ang Form 1601EQ po ay para sa BIR, ang 2307 naman po ay para sa inyong business partners. So, bilang mga withholding agents po, tungkulin po natin ibigay ito sa ating mga suppliers. Isipin po ninyo, kinaltasan natin sila ng pera, kaya dapat lang po nabigyan natin sila ng katunayan na ang perang kinuha po natin ay mapupunta sa BIR under their name. Ang Form 2307 po ay parang cash sa kanila. Magagamit po nila ito para ipambayad sa kanilang income tax sa dulo ng quarter or ng taon. Ang tanong, kailan dapat i-issue ang Form 2307? Ini-issue po ito at dapat po itong maibigay sa supplier quarterly on or before the 20th day of the month following the close of the quarter. And para po sa, yun po ay para sa expanded, yung 20th day. Para po sa GVAT or sa GPT, 10th day of the following month or upon request po ng payee. Pagkatapos ng buong taon ng pagfa-file ng monthly at quarterly, hindi pa tayo dito natatapos. So, kailangan po nating gawin ang tinatawag na annual reconciliation gamit ang BIR Form 1604E. So, isipin po ninyo ito bilang final audit natin sa sarili natin. Dito po natin titingnan, nag-match ba ang lahat ng nireport ko sa QAP noong first quarter, second quarter, third quarter at fourth quarter? Ang deadline po nito ay March 1 ng susunod na taon. So, importante po ito kasi dito po tinitingnan ni BIR kung may discrepancy po ba ay yung mga ating ibinayad. Kung ano po yung total na nasa 1604E po ninyo, dapat yun din po yung lalabas na total sa inyong audited financial statements bilang taxes withheld. So, kapag hindi po sila nag-match, asahan na po ninyo ang LOA or audit notice dahil sa tawag po nating under withholding or discrepancy. Kaya bago po natin i-file ang ating pong Form 1604E, i-reconcile po muna natin ng maigi ang ating mga records.
Ngayon, pag-usapan naman po natin ang mother of all alpha lists, ang annual alpha list of pays. So, bakit po ito importante? Kasi dito po tinitingnan ni BIR kung consistent ba tayo. Kung ano ang nireport ninyo quarterly, dapat magtali po lahat yan sa annual alpha list na isasama po natin sa 1604E. So, ano ba ang nilalaman ng annual alpha list? So, hindi lang po ito listahan ng pangalan. So, sa ilalim ng compliance rules, dapat po ay kompleto ang details ng bawat payee. Nandito po ang TIN, dapat ay valid at tama ang branch code. Registered name po, dapat ay eksaktong pangalan na nasa BIR Certificate of Registration nila. ATC or yung alphanumeric tax code, ang nature po ng payment, and then yung gross amount, ang kabuuang binayad mo bago ang tax. Tax rate po, yung percentage na ginamit, and then yung amount withheld, ang total na kinaltas mo sa kanila for the whole year. So, para naman po sa step by step po ng pagfa-file po ng ating annual alpha list. So, mag-data consolidation lang tayo, i-gather ang lahat ng Form 1601EQ ninyo. Ang rule po dyan ay quarter 1 plus quarter 2 plus quarter 3 plus quarter 4 equals annual alpha list total. Kung hindi sila mag-match, red flag po ito sa BIR. Next step po is encoding na po sa alpha list module. So, gamitin po ang latest BIR alpha list data entry and validation module. Dito nyo po i-enter yung bawat transaction. Kung ang isang supplier po ay binayaran po ninyo monthly, i-add po ninyo yung total nila for the year. Ang step 3 po is validation po and that file generation. So, i-click lang po ulit yung validate, katulad po nung sakwap po natin. Kapag ka po may invalid TIN, kailangan po ninyo itama po ito. Itong pinakamatagal po na part sa compliance. So, kapag ka po successful na po, ang system na po ay mag-generate ng that file. And then, after po nun, isend na po natin ang that file sa esubmission@bir.gov.ph. Intayin lang po natin ang validation report na isasend ng BIR sa email po ninyo. Isa-save po ito para maging proof po na tinanggap na po yung alpha list filing po ninyo. Tip lang din po na huwag nyo po itong gawin sa dulo ng February since ang deadline po nito ay March 1. Kasi ang pagre-reconcile po ng data ng buong taon ay matrabaho, syempre. Minsan may mga suppliers na mali ang TIN o nag-change po ng name mid-year. Check nyo na rin po ang accounting records versus po sa tax returns. Kapag po ang total expense nyo po sa audit ay hindi match sa total gross amount sa alpha list, magkakaroon po tayo ng tax gap at pwede pong ma-audit ang company. So, tandaan po na ang alpha list po ang nagdidikta kung magiging peaceful ba ang susunod na taon natin or mapupuno po tayo ng BIR notice. So, para hindi po tayo malito, isipin po natin ang EWT as a cycle. So, nagsisimula ito sa bawat transaction. Kapag nagbayad tayo, kaltas agad at ibigay ng Form 2307. Pagdating ng buwan, we remit via 0619E para sa first 2 months. Pagkatapos ng bawat quarter, tinitipon natin lahat yan sa 1601EQ kasama ang ating QAP para isumbong kay BIR kung sino-sino ang kinaltasan natin. At sa dulo ng taon, bago mag-March 1, gagawin po natin ang Grand Reconciliation gamit ang Form 1604E at Annual Alpha List. So, as your compliance officer, ang payo ko po, document as you go. Huwag po ninyong hintayin ang dulo ng quarter para hanapin ang TIN ng supplier o ang kopya ng 2307. Kapag maayos ang system natin sa simula pa lang, ang tax compliance ay hindi na magiging nosebleed na burden, kundi isang smooth na routine para sa company. So, mga bagay lang po na atin pong pagfokusan pagdating po sa pagfa-file po ng ating EWT. Una po ay ang pag-verify po ng ating Form 2307. So, dapat po ay lagi nating masigurado na lahat po ng certificate na inisyu po natin sa suppliers
ay nagmamatch po sa amount na nandun po sa ating quarterly alpha list of payees. Sunod po, lagi po nating i-consolidate ang Form 0619E. Ito po yung total payments na nagawa po sa unang 2 buwan ng quarter. Sunod po ay ang pag-upload po ng QAP. So, isend po natin ang QAP sa that file and antayin po natin ang validation successful na email. And e-file and e-pay. Gamitin po natin ang EBIR forms or EFPS para sa pagsasubmit po ng Form 1601EQ, 1604E at 0619E. At magbayad po tayo through authorized agent banks or mobile payment channels. So, before we end, I want to leave you with this. Tax compliance is a shared responsibility. So, ang bawat tamang kaltas po at on-time na filing ay hindi lang naman po para sa iwas penalty. So, ito po ay protection para sa ating company at contribution para sa ating bansa. So, sana po ay nakatulong po ang session na ito para mas maging kampante po kayo sa pag-handle ng EWT. Once again, I am Elamine Nolasco from the Compliance Section. Maraming salamat po sa inyong participation at happy filing po sa ating lahat.